So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, tutuluyan po talagang ipapakulong itong si Jax Argota. Singongo. No? Sabi nga po ito ni Yusek Ler Castro. So alam naman po natin na itong si Jax Argota nga po, no, ay siya po yung isa sa mga promotor sa pagpapakalat nga ng peking dokumento ng medical certificate daw ni Presidente Bongbong Marcos. Galing St. Luke's pa, no? Alam niyo kung ano nakakatawa pa dito, no? Mangmang na mangmang talaga sa batas tong si Jax Argota. Alam nyo, yan ang mahirap eh. Pag mangmang ka sa batas, tapos nagpo-political vlogger ka kuno, eh talagang mapapahama ka talaga. Yun yung ginawa niya dito, no? Nung pumunta siya ng NBI, nagpa-interview siya sa media. And then, umamin po siya na siya po yung nagkamali. Kung di ba naman tanga ito, no? Under investigation ka, ba't ka umamin na mali ka? Oh, so, hindi, ako gusto ko siyang makulong. Pero ang nakakatawa kasi dito, ba't pinababayaan ng mga DDS yung mga kasama nila? Hindi nyo man lang alalayan na Jax, pag pumunta ka doon, huwag kang aamin. Oh, tanga eh. Hindi, pag-usapan natin yan kung bakit, no? So, ito yung ito yung sinabi nga po ni Yusek Ler. So, sabi dito ni Yusek Ler, no? Who does violate the law must be held accountable. Yari ka dito, di ba? Malacanang said it would not accept apologies. O kasi, nag-apology pa ito si Jax Argote. Hindi niya ba alam, no, na pag ikaw yung nag-apology, pwedeng magamit sa'yo yan. Diba pwedeng magamit sa'yo? Kaya alam niyo kung ano pinakamagandang sagot pag kayo po'y under investigation or nakasuhan. Sabihin niyo na lang na harapin ko na lang ito sa korte. Ganoon, kapag tinatanong kayo ng media, ganoon ang isasagot ninyo, ha? Harapin ko ito sa korte na yan, harapin ko yan. Hindi yung mag-apology pa kayo. Sabi ko nga sa inyo, mangmang eh, di ba? Well, ang point ko nga dito mga Streetwise, no, sinabi ko nga kanina, na wala man lang nag-advise, no, na pre, pupunta kang NBI, ganito yung wag mong gagawin, ha? Wala man lang nag-advise ng ganun. Tangina talaga, no? O, continue natin. O, sabi dito, Malacanang said it would not accept apologies. O, tandaan nyo, ha, nag-apology po si Jax Argota or excuses from persons who recently spread online a fake hospital report on President Ferdinand Marcos Jr. medical condition, including a blogger who owned up to the deed when he appeared before the investigators on Wednesday. So, yan ang sinasabi ko nga po sa inyo. Diba? Nagpo-political vlogger, no, hindi naman pala alam yung mga proseso ng due process. Ayun eh. Mangmang, tinan nyo ha. Simpleng proseso o strategic pa lang ng pagharap sa investigasyon na posibleng mauwi sa kaso, walang alam. Paano pa kaya yung pagpapatakbo ng bansa? Oh, ayun ang problema dito sa mga bobong mga DDS eh. Puro comment nang wala namang na walang ka-logic o parang itong ginawa ni Jax Argota. Oh, so paano yan? Kung cyber libel ito, ngulong. Ngulong ka dito. Oh, oy ngongo, walang mo. Oh, ngulong ka, ngulong. O, continue nga natin, sige. Actually, may video ata dito eh. May video ba? Hindi pa pala, okay. Makasabi dito, the law must be enforced. Those who violate the law must be held accountable. O, di ba? Kung ano sabi ng batas, eh, sundin natin, sabi ni Yusek Ler Castro. Actually, may video dito eh. Ito yan. Ngulong. NBI yung vlogger na nagpakalat ng pekeng medical record ni PBBM. Aminado naman siya na nagkamali at humihingi ng pasensya for engagement lang daw po ito. Ano po masasabi ng palasyo po dito? Ang batas ay dapat ipatupad. Ang lumabag sa batas ay dapat managot. Hindi po kasi ginagawang biro ang pagko-content. Lalo na kung makaka-apekto to, hindi lamang sa taong ginawa mong subject matter sa iyong content, kundi sa buong tao, sa buong mamamayan na maaari makapanood ng inyong mga fake news. Kaya nga kami sa kami po mga taga-suporta nga po ng administrasyon na to. Talagang iniiwasan po talaga namin 'yan. Kasi po kami rin po mismo nag-advise po kami bawat isa sa amin. Ako minsan pag may nakita din po ako minsan ng mga vlogger na minsan nagsa-cyber libel na, nag-advise din po ako. Ganoon din sila sa akin. O so nag-advisean po kami. Eh dito talaga wala, pinabayaan nila no.
Puta, pinabayaan nila si Jax Argota na umamin na meron siyang kasalanan. Ngayon na mangyayari ngayon dito, depende na po ito sa NBI. Tanga na, umamin ka? Anong gagawin ngayon natin dito? Umamin ka na mali ka. Umamin ka na mali ka, labag sa batas yan. Di ba? Ayan tayo eh. Pinabayaan nyo yung ngongo. Puta, PWD na nga, pinabayaan nyo pa, nagbukapan tanga. Wag ganun. Sila kasama nyo yan eh. Nagbumukha ninyong tanga lalo eh. So nilalabanan po natin ang fake news at hindi po dapat ito gagawin at pagkasabi ng sorry ay tapos na. So Wala. tignan na lamang po natin kung ano. Walang sorry. Nyaks Argona. Wala daw sorry. Wala daw sorry yung ginawa mo. Ngulong. Mangyayari po dyan at kung wala naman siyang kasalanan, ipagtanggol na lamang niya ang kanyang sarili. Alam nyo, no, paano ko nalaman niya kasi, di ba? Ako, nakasawan na ako ilang beses eh. So, pag ako gumagawa ng counter affidavit kasi, especially pag cyber libel, hindi ko talaga inaamin. No, hindi ko inaamin. Kasi pag inaamin mo, finish ka na. Diyos ko na yan. Wala talaga, pinabayaan talaga nila, no? So ngayon, alam nyo, no, may isang sample dito na sobrang kabobohan nito eh. Natawa nga ako dito sa post niya eh. Alam mo, ito yung mga bagay na nakakahiya na nga, nagmalaki niya pa. So, nung nakuha niya yung subpoena from NBI, nag-post itong si Nyaks. Sir Nyaks, no, nag-post siya dito. Sabi niya, nagbigay nga ng subpoena, pero walang nakalagay kung sino nag-file. Di bobo nga. Karapatan ko naman siguro malaman kasi abalahin nila ako tapos walang pangalan na nakalagay kung sino. Di tanga nga. Trippers yan. Alam nyo, ito yung mga bobo talaga, no? Puta, meron namang Google. Meron namang internet na pwede mo namang i-search doon na can NBI can file a complaint. Bobo eh, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung sobrang delikado eh. Yung tanga-tanga na nagkakaroon ng boses. Kasi po, nakaka-impluwensya po siya ng mga ibang mga tao. In the first place, mga kababayan, no, hindi niya ba alam no, na ang NBI ay pwede po mag-file nga po ng kaso? So ano bang gusto ni Jax Argota? Yung complainant si Presidente Bongbong Marcos. Puta, special yan. Special? Special ka na nga eh. May special ka pa ulit. People with special needs. Ayaw ko. So by the way, no, sabi ko sa inyo, no, alam niyo, ito yung maraming post si Sir Jax eh. Sir Jax. Puta, hindi yan Sir Jax. Tama na, Sir Jax tuloy. Ang nakalagay kasi dito, Sir Jax eh. Kaya, ayun na, tuloy ako. So, maraming sablay yan sa mga post si Jax. Ang tatanga nga talaga, sobrang tatanga. Di ba? Ito yung sinasabi nga natin na sobrang delikado eh. Nakaka-impluwensya ng tao, yun nga lang, tanga-tanga. Tanga-tanga talaga to. So ngayon, ito yung nakakatawa dito eh. Ito yung pagpunta niya ng NBI. Ito, tingnan natin to. Jack, mag-isa ka lang? Sabi ng lawyer ko, ako lang. Di ba? Sabi daw ng lawyer niya, siya lang daw. Alam mo, kung binayaran mo ng maayos yung lawyer mo, sasamahan ka niya sa NBI para hindi ka mapahamak. Tingnan mo ginawa mo. Pagpunta mo ng NBI, nagpa-interview ka, umamin ka na nakamali ka. Kung kasama mo yung lawyer mo sana, hindi ka mapapahamak. Ano ba, may lawyer ka ba talaga? Baka pinagawa mo yung affidavit mo dyan sa kung saan-saan lang. Walang lawyer's fee lang, affidavit lang, 15,000 lang yun eh. Di ba? Morning. Hello, sir. Hey, ma'am. Mamaya ka na. Jack, mag-isa ka lang? Sabi ng lawyer ko, ako lang. Wala naman ako kasalanan. Sige, ito. Ako, hindi ko Ano sabi niya? Wala doon siyang kasalanan, sabi niya ba? Kasi malabo. Pina-enhance ko. Luminaw. Mapa-enhance naman, luminaw naman. Mali naman yung taon. Kung ilang taon na si President Marcos. Tanginan to, no? President Marcos na yung tawag niya. Puta, ayos ah. Samantalang kung makapag-post sa Facebook, bangag, adik, di ba? Ngayon, President Marcos na yung tawag niya. Puta, walang ganunan. President Marcos. Kasi ako, pag ako na-interview ako ng media, sabihin ko talaga, Sara Lustay. Digong sasabihin ko. Ito, wala, no? Actually, wala pang ang kaso, complaint pa lang eh.
Investigation pa lang eh. Ngayon, nagpe-President Marcos na siya ngayon. O, di ba? Sabi ko. Wala talaga, no? Kung kailan yung birthday niya, mali. Yung Birthday. araw, mali yung... Okay? Kailan daw birthday? Happy birthday, Uyu! Happy birthday, Uyu! Pag inaban namin sa korte, panalo ko nun. Ano sa akin na nga? Pati laban niya rin sa korte, panalo daw siya doon. Puta, hindi eh. Fake document yun eh. Fake document yun eh. Pinost mo yun eh. At yung nakalagay doon sa post mo, wala ka naman nakalagay doon sa post mo na ano eh, na this is just for fun. Ito ay para sa katuwaan lamang. Wala eh. Oh. Sir Zian Ay, Ambrosio diba, po sa ABS. kakalagun ko na ah. Ay, thank you po. Sir, isang tanong lang. Ano, bakit po kayo nandito lang? Wala lang, kakaliwanag lang. Ako naman. Ano po ang, kahit initial lang po, anong paliwanag nyo? Are you denying or Nilaban ko, habo, mahaba ng loob ko. Masama. Buksulam namin. bugso ng damdamin? Wala men. Hindi pwede yung bugso ng damdamin. Hindi obra yan sa ano, hindi obra yan. So di ba sabi namin mo mali ka nga, nag-post ka ng mali, dahil bugso ng damdamin. Hindi obra sa korte yan. Ngulong to, ngulong, sigurado ngulong. Oh. Nagsisisi ka ba doon sa pinost mo? Nalaman, magkakamali ako na slide na minutusiyan ko. Na naputunan ko na wag puro bugsulam namin ang kahiranin. Okay. Pag-aralan mo rin kung napakatawanan ba o wala. Okay, tama. Ay, nang hirap pagpupunta ng NBI, hindi kasama yung abogado. Oh, puta admittance to. Admittance to na bugso ng damdamin, kaya ako na-post yung peking dokumento. Eh, wala talaga to, men. Wala. Puta pinabayaan ng kapwa niya DDS, nakakahiya to. Di ba balateros ka, di ba? Kasama ka ng balateros. Wala man lang nag-advise sa'yo doon na ay, ngongo, huwag ka magbabanggit doon, huwag ka nga amin, ha? Kahit ano mangyari, huwag ka nga amin. Kahit slight, huwag ka nga amin. Ay, malamang wala kang mag-advise ng ganun kasi nga lahat sila tanga. Malamang. Kung sa tingin nyo sino mag-advise to sa balateros, eh mga tanga pala lahat yun. Punta si Jay Guevara, si Judea, si Oli na Manyakis, si Dada na Pangit, o si Barat Bay na Kalbo. O. Oo nga, tama nga. Walang mag-advise sa kanya sa balateros pala kasi lahat sila dun bobo. O. Di ba? So yun na kay Streetwise na. So kayo po, ano masabi nyo nga po dito, dyan po sa admittance nga po ni Jax Argota. No, regarding nga po dyan sa peking dokumentong pinakalat niya mismo. Di ba? Bobo rin talaga, no? Tingnan mo ha. Ni isa sa mga balateros hindi pinost yun eh. Tawa nga ako eh. No? Sa mga balateros hindi pinost yun kasi alam nilang peke. Di ba? Eh, ikaw lang talaga yung tanga. Nag-iisang tanga dyan sa banateros na. Hindi, nag-iisang pinakatanga sa banateros pala. Yan lang, so yun mga kababayan, no? So kayo po, no, pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan sa Steam Replay, so pa-like, pa-subscribe, di makalabisan, pa-share na rin po ng content natin ngayon. So thank you mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye.